Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw, pag-usapan natin kasi may nagbanta po, may nagbanta na naman. Para sa akin, pagbabanta na naman to kasi hindi mo naman masasabi yung gantong bagay kung wala kang pinaplano. 'Di ba? So mayroon na namang nagbanta sa ating mahal na Pangulo at walang iba kundi ang tagahimod din ng mga dutae. Ayan, nababasa nyo ba mga kababayan? So, ang sabi dyan, ang tingin ko, ang taong 2025, ang huling bagong taong ni Marcos Jr. sa Malacanang. Ano ang basihan ko? Hindi ko na pinanood. Yun lang yung pinaka-caption lang niya. Kasi alam naman natin yung mga basihan nitong mga to, puro paninira lang. Nag-start yan noong, sabi ko nga sa inyo, nag-start yung alitan ng kabila na yan nung na-question yung confidential fund ni Sara Duterte. Tapos itong mga nag-e-expect, umaasa na mabibigyan ng posisyon sa gobyerno. No? So ito, grabe no? Isa na to sa mga magaling ata to manghula ata to eh. Eh sabi ko nga dun sa isang post ko, baka mauna pa siyang masakote bago mangyari tong iniisip niya. Diba? Ang sabi niya, tingin niya daw sa taong 2025, huling bagong taon niya na daw. Bagong taon na daw ni PBBM ito sa Malacanang. Sure ka? Baka mauna ka pang masakote bago mangyari tong iniisip mo. Or baka naman ako'y nagtatanong lamang, baka naman may pinaplano kayo na naman. May balak na naman kayo na paninira, pagyurak sa pagkatao ng ating mahal na Pangulo. Alam mo yung abogado ka pa naman pero ang hilig mong maniwala sa chismis, wala ka man lang mapakitang source. Yung ipapakita yung video, fake pa, unedited pa, na kahit sino pwedeng gumawa. Ito yung itong si Attorney Harry Roque, ito yung laging nag-aaya sa mga maisog rally. Di ba nakailang rally na sila? Last year pa lang nakailang rally na sila. Pero hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang presidente natin. Ilang beses na silang nanira, ilang beses na silang gumawa ng fake news. Yung sinasabi nilang magpa-drug test daw si BBM, ginawa na po na yan noong 2021. Ang tanong, nung hinamon ba ng mga tao si Dutae noon, nung presidente pa siya, kahit pa paano ba nakapagpa-drug test siya? Diba hindi? Kasi, alam nyo na. Ito yung laging nag-aaya yung naghihikayat na umattend ng maisog rally, umattend ng kung ano-ano peace rally, kahit hindi naman peace rally. Tapos, ang ending, siya yung wala dun. Diba? Alam mo yung ikaw yung maghihikayat, pero ikaw yung absent, ikaw yung wala. Paano mo mapapaniwala yung mga tao kung ikaw mismo hindi nila makita? Baka naman sir, dapat umuwi ka muna ng Pilipinas. Dapat magpakita ka muna bago maniwala sa yung mga tao. Kasi sa ginagawa mo, hikayat ka ng hikayat, ikaw mismo absent, hindi present. Tapos palalabasin nyo na naman kung ano-ano na naman fake news ang papakalat ninyo. Mga kababayan, banggitin ko na lang din na on January 13, magkakaroon ng peace rally ang kapatid nating INC. So ito, pakinggan natin itong mensahe ng isa sa mga anchor po ng Net25. Kasi for awareness lang, itong peace rally na to is ano po ito ng INC? Hindi po ito para sa mga didilis. Hindi po ito para kay Sara Duterte, no? So, pangkapayapaan yung gusto nilang. Ako, hindi naman ako tutol dito sa peace rally nila. Kasi sabi ko nga, lahat may karapatan nila yan. Pero ako, for me, nararapat na talaga na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil napakarami ng impeachable offense na ginawa. No?
So, pakinggan natin ha. Kung gusto nyo mag-rally, di ba ang layunin ninyo? Huwag niyo sabayan itong, huwag niyo po itong sasama dito. At huwag kayong sasama. Siguro sa ibang araw ho kayo. Totoo. Di ba? Yung mga ipinopost mo sa social media, nasabi mo, itong mga gagawin mo sa rally mo, ayan na. So, portado na tayo ng grupong malaki. Tapos ito ang agenda mo, hindi ko kami kasama niyan. Hindi eh. Iba ho yan. Mag-schedule kayo ng ibang rally ninyo. Doon kayo sa... Sapagkat ito pong rally ito, inulit namin ha. Tandaan niyo po, National Rally for Peace. Para po ito sa kapayapaan. Hindi po para sa injustice o ano pa man, ipagsak sa ganito, i-impeach sa ganito. Hindi po. Narinig nyo mga kababayan ha. Narinig nyo po, yung isang anchor po is kakilala po natin. Asawa kasi yan ng tita ko na INC din. So malinaw po na itong rally po na gagawin nila sa January 13, peace rally, ay para sa ano po to, from the word peace, kapayapaan, 'di ba, pagkakaisa, hindi para suportahan si Sara Duterte, hindi para i-impeach si Sara Duterte, ganon, hindi po about doon. Gusto nila ng mapayapang rally, no, para sa pagkakaisa. Pero sabi ko nga, ako ay hindi naman tutol sa gantong nila, rally nila, kasi lahat naman tayo may karapatan. Pero para sa akin, syempre, opinion ko is dapat na ma-impeach si Sara Duterte kasi sobra na eh. Grabe na mga kababayan. So, yan pong event nila sa January 13, tandaan nyo, hindi po yan rally ng mga DDS. Sabi nga po ng mga anchor ng Net25, gumawa kayo ng sarili nyong rally. Set kayo ng ibang date, hindi yung aangkinin nyo. Alam nyo naman yung mga DDS, mahilig mangnenok ng mga videos na hindi sa kanila. Mangnenok ng mga litrato na hindi sa kanila, palalabasin nila, ganun sila kalakas. Di ba kung malakas ka talaga, hindi mo kailangan kumuha ng video sa iba. Hindi mo kailangan manguha ng picture, tapos i-edit mo. Di ba? Kung malakas ka talaga, kung may numbers talaga kayo. And mga kababayan, banggitin ko na rin po na magkakaroon din po ng malawakang rally para naman, in support naman po to para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayan. So, ayan mga kababayan, nakalagay dyan. Hindi tayo kasama dyan kasi hindi ako makakapunta. Nataon kasing practice ng First Communion ng anak namin, pero si Joshua Corpus makakapunta. So, ipapadala na lang natin yung cellphone natin sa kanya para makomentaryan din natin. Bali, ito po ay inorganize ng Bunyog Party. Bunyog Party. Ito po ay para nga sa pagka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Ayan, ipakita ang ating tinig ng masa, sumama sa EDSA. Bali, January 18, 2025 at 1 p.m. EDSA People Power Monument. Ayan, sa mga kababayan natin na naniniwala na dapat na talagang ma-impeach si Vice President Sara Duterte, yan, pwede po kayo magtungo dyan para suportahan po ang panawagan. Pakinggan din natin yung mga panawagan ng mga kababayan nating Pilipino na dadalo dyan. So, yun lang mga kababayan. Share po natin ang video na ito para mas maraming kababayan natin ang makaabot ng mga kaganapan sa ating bansa. So, yun lamang po and maraming salamat sa inyo lahat.